Magandang araw mga boss. Isa sa paraan ng pag-check up ko para malaman ko kung meron ng ugong dito sa wheel bearing ni customer, i-jack ko yan mga boss or inaangat ko itong gulong. Tapos paandarin ko yan or paikutin ko itong gulong para pakinggan ko kung may ugong. Naayon nga kay customer, kahit mabagal itong takbo ng sasakyan niya, meron siya lumalabas na ugong. Hindi, okay na. Hindi, okay lang. Isipin mo lang. Okay na. Grabe, di ba? Matindi yung ugong ng wheel bearing Sige, niya. patay makina. Lagay mo sa park. Narinig nyo mga boss, meron siyang ugong. Kahit mabagal pa lang yung ikot ng gulong, meron na akong narinig. Lalo lang nung pinabilisan ko pa yung ikot, mas lalong lumakas yung ugong niya. Positive yan mga boss. Ang problema ni customer, itong wheel hub bearing niya. Para hindi kayo mahirapan sa paggawa, ipapihit nyo itong manibela pakaliwa. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 14. Meron kang tatanggalin na dalawang sliding pin bolt dito sa brake caliper. Ayan mga boss, kung makikita nyo yung tinatanggal ko. Medyo stuck up pa itong isang sliding pin bolt niya sa taas mga boss, kaya nga sa kinalawang na yan. Siyempre naman dapat mga boss, pag ibinalik mo yan, linisan mo yan, tsaka mo ngayon siya lagyan ng grasa. Tapos iangat mo na itong brake caliper. At kung mapapansin nyo, itong brake pad niya malipis na. Pero ayon kay customer, kailan lang daw niya yung pinalitan. Alam nyo mga boss, experience ko yan. Kapag yung sliding pin bolt, mabagal na siyang bumalik or pa-stack up na siya. Ganyan, mabilis mapudpud yung brake pad niya. Tanggalin ko muna itong rotor disc mga boss, tapos pihitin ko itong hub niya. Tapos ugain ko yan. Ang galing magtago ng sira, hindi siya magaspang umikot at wala rin siyang kalog. Pero sigurado ako, dyan ang gagaling yung ingay. Kaya kakalasing ko na yan. Dahil sa natanggal ko na itong brake caliper, dito naman ako sa brake caliper holder niya, gagamit ako ng socket wrench na number 17 para matanggal ko naman yung dalawang bolt dito sa brake caliper holder. Tapos gamit itong flat screw, iangat ko itong naglalak dito sa nut niya, tapos gagamitan ko na yan ng socket wrench na number 30 para tuluyan ko ng matanggal itong nut dito sa CV joint. Pag natanggal ko na itong lock nut, isunod ko naman dyan yung bolt and nut dito sa shock absorber na nakakonect naman yan dito sa steering knuckle niya. Dahil kontrahan yan, dalawang tools yung ginamit ko. Pag natanggal mo na yung dalawang nut dito sa bolt ng shock absorber, pihitin mo itong manibela pa kanan. Sensya na hindi ko na ipakita yung pagtanggal ng tie rod dito sa steering knuckle. Number 17 lang naman yung nut na tinanggal ko dito sa tie rod. Tapos gumamit ako dyan ng ball hammer, pinalo ko itong steering knuckle para makalog itong tie rod at bumitaw siya sa steering knuckle. Tapos yung dalawang bolt dito sa shock absorber, tanggalin nyo na rin yan. Pag nahirapan kayo sa pagtanggal ng bolt, gumamit ka ng screwdriver, paluin mo palabas itong bolt, o di ba? Ganun lang para hindi ka nahirapan magtrabaho. Tapos pwede mo nang paghiwalayin itong steering knuckle at shock absorber. Isunod mo naman dyan sa i-disconnect itong CV joint. Medyo alali lang sa pagpalo mga boss para hindi malustred yung thread nitong CV joint. Samahan nyo lang ng kaunting tiyaga. Pag na-disconnect ko na itong CV joint, pakita ko sa inyo mga boss kung bakit kailangan palitan yung bearing. Ikutin ko na yan. Iparinig ko muna kay customer yung ingay nitong wheel hub bearing niya. Oh. At dahil positibo na yung ugong nito galing sa wheel hub bearing, gamit yung box wrench sa number 19, luwagan ko na itong nut dito sa ball joint. Pag maluwag na yan mga boss, huwag yung tuluyan tanggalin yung nut niya. Gumamit ka muna ng ball hammer, paluin mo itong steering knuckle mo. Pag nakalug yan, bibitaw itong ball joint dito sa steering knuckle niya. Nakita nyo, bumitaw na itong ball joint. Pwede mo nang tanggalin itong nut, tsaka mo ngayon iangat itong steering knuckle kasama yung wheel hub bearing. Iangat ko yan mga boss para makita nyo na meron ngang kalug itong bearing niya. Ayan mga boss, kalug na siya. Kalug. Maluwag Dahil positibo na itong wheel hub bearing niya, daling ko na yan sa machine shop para dun ko na ngayon mapa-press out yung lumang bearing niya at yung bago naman, press in naman yun. Siya nga pala mga boss, pag ginaya nyo yung pag-check up na ginawa ko na nakaangat yung isang gulong, dapat safety first.
Importante na dapat naka-handbrake yung sasakyan nyo bago nyo siya paandarin para umikot yung gulong. At pag ginasan nyo, huwag nyo kagad biglain. Dapat alali lang muna, magsisimula kayo sa mababang RPM, tapos pataas ng pataas, ganun. Hindi yung pag inapakan nyo yung gas nyo, biglang pwedeng makalubigla yung yung gulong mo, masira naman yung transmission. Ito na palabos mo yung bagong wheel hub bearing ni customer, ilalagay na yan. Sa paglagay niyan mga boss, pinipress din kasi yan, hindi yan pwede paluin. Isinasalang talaga yan sa press in, press out na machine para maayos yung pagkakalapat ng bearing dito sa wheel hub niya. Alam nyo mga boss, pag nagkaroon ng ugong dito sa wheel hub bearing nyo, sa kaliwa man yan o sa kanan, tapos marunong ka naman mag-pull out nitong steering knuckle mo, kasama na nga itong wheel hub niya, hindi ka na magagastosan ng malaki. Unang-una, ugong lang naman ang sira, o di ang papalitan mo lang bearing. Hindi na madadagdagan pa ng recommendation na sira yung sasakyan mo. Kasi ang problema mo lang naman talaga, pag umaandar yung sasakyan mo, nagkakaroon siya ng ugong. Di dapat, ang problema, ang gagawin lang, yung ugong lang. Ang problema minsan, di ba, nangyayari sa'yo? Pag kinalas na yan, may makikita pang ibang sira, kulang ka sa budget. Mangungutang ka ngayon. Kung totoong sira, swerte ka, paano kung hindi siya sira talaga? Kaya malaking bagay, kahit papaano, may alam ka sa paggawa ng sasakyan mo. Magagalit na naman sa akin yung mekanikong pikit. Sasabihin na naman niya, ikaw na yung magaling, ikaw na dapat yung lapitan. Hindi ganun. Dapat maging tapat ka sa trabaho mo. Kung hindi naman talaga sira, huwag mong palitan. Isipin mo, hindi lahat ng may sasakyan mapera. Kaya ka lang naman nagagalit sa akin dahil tinatamaan ka. Yun lang yun, wag na tayo mag-artihan. Lagay ko na nga itong nut dito sa ball joint. Pero wag nyo munang hihigpitan yan mga boss. Ipakapit ko muna yan dito sa thread ng ball joint. Tapos ilagay ko na itong CB joint dito sa wheel hub bearing. I-shoot ko yan dito sa butas. Tapos kalug-kalugin nyo siya mga boss. Pag pumasok na itong CB joint nyo, lumabas na yung thread nya. Pwede mo na ngayon i-connect itong steering knuckle mo dito sa shock absorber. Tsaka mo ilagay itong 2 bolt na number 17. O diba, ganun lang naman kasimple. Walang kahirap-hirap. Kayang-kaya nyong i-DIY yan. Tsaka nyo ngayon ilagay itong 2 nut na number 17. Ipakapit nyo na yan dito sa thread ng bolt ng shock absorber nyo. Tapos gamit ka ulit ng 2 tools dahil nga sa kontrahan yan, higpitan mo na yan mga boss, i-final mo na yung higpit nya. Ibig kong sabihin, pag okay na, gamit ka ng box thread sa number 19, i-final mo naman na yung higpit dito sa nut ng ball joint mo. Ayan mga boss, kung makikita mo yung nasa ilalim, yan yung ball joint. Inihigpitan ko na yan. Kung medyo kulang yung lakas mo sa paghigpit, gumamit ka ng ball hammer. Pwedeng paluin mo yung nyabe para mas mahigpitan mo ng maigi yung nut ng ball joint. Tapos pwede mo nang ilagay itong brake caliper holder mo. Yung 2 bolt na number 17, ipakapit mo na yan dito sa thread nya. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 17. I-final mo na yung higpit dyan mga boss. Pag okay na, pwede mo nang ilagay yung lock nut dito sa CB joint para maipit niya na itong wheel hub bearing mo. Kinamay ko muna yan, ipinakapit ko sa thread nya, tapos gagamitan ko na yan ng socket wrench number 30 para ma-final ko na yung higpit. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa lock nut ng wheel hub bearing nyo, tapos gumamit ka ng sinsel para matupi mo yung dulo ng lock nut at hindi siya umikot. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong rotor disc. Dahil nga sa manipis na yung brake pad nito mga boss, nagpalit na si customer ng brake pad. Pero isang brake pad lang muna yung nilagay ko kung napansin nyo. Tsaka ako ngayon isunod sa ilagay itong brake caliper nya. Siyempre ilagay ko rin yung sliding pin bolt nyan. Dito sa baba ng brake caliper, pati dito sa taas nya. Kaya ko nilagay itong brake caliper mga boss kasi nga yung piston nito nakalabas. Kailangan may pasok ko itong piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Gumamit lang naman ako ng flat screw dyan, tsaka ako ikinalso dito sa rotor disc at hinila ko itong flat screw. At sa tulong nitong brake pad, itutulak niya ngayon papasok yung piston sa loob ng brake caliper housing niya. At dahil sa nakalubog na yung piston, maluwag mo na ngayon mailalagay yung isa pang brake pad. Kasi nga mga boss, yung dating nakalagay na brake pad dyan, manipis na. Kaya yung piston nakalabas na. Pinalitan mo na ngayon ng bagong brake pad. Makapal na yan. Hindi mo ngayon mailalagay yung brake caliper mo. Kaya importante na itong piston dito sa brake caliper, palubugin mo muna yan. Ito na yung isa pang brake pad mga boss na bago. Ilagay ko na yan. Kung makikita nyo itong brake pad, meron siyang clip. Iangat nyo lang yung 2 clip niyan para maipasok nyo siya dito sa brake caliper nyo. Pag naiangat nyo na siya, tsaka nyo itulak itong brake pad, maglalak na yan dito sa brake caliper nyo. Tapos yung nalaglag na brake pad, ilagay ko ulit. At kung makita nyo itong piston, nakalubog na siya, di ba? O maluwag nyo na ngayon, may ilalagay itong brake caliper dito sa holder niya. O di ba mga boss, madali lang maglagay ng bagong brake pad. Dito naman ngayon ako sa sliding pin bolt niya. Dahil malinis na yan, itong nabiling brake pad may kasama ng grasa.
Pahiran nyo ngayon ng grasa itong dalawang sliding pin bolt bago nyo ilagay yan dito sa brake caliper holder. Malaking tulong yan mga boss para itong brake caliper mo nag-aatras abante yan every time na nagpepreno ka. Tulong kasi yan para hindi mabilis mapudpud yung brake pad mo. At dahil okay na, pwede mo nang i-final yung higpit dito sa dalawang sliding pin bolt mo. Tapos pihitin mo pa kanan itong rotor disc para mailagay mo naman yung number 12 na bolt dito sa holder ng brake hose mo. Ayan mga boss yung nilagay kong bolt, tsaka mo yung siya higpitan. Tapos ilapit ko itong camera mga boss, i-check nyo ngayon yung mga bolt niya kung okay yung pagkakahigpit niya. Pag nakita mo okay naman, pwede mo na ngayon ilagay itong tie rod dito sa steering knuckle. Ipakapit mo na yung nut dito sa thread ng tie rod mo, tapos gamit ka ng socket rin sa number 17, i-final mo na yung higpit niyan. At pag okay na, ilayo ko muna itong camera mga boss. Tapos ipapihit ko yung manibela para nakadiretso itong rotor disc, nang sa ganon may ilagay ko na ngayon itong gulong. Siguraduhin nyo lang na yung pagkakahigpit nyo dito sa nut ng gulong dapat maayos. Pag okay na, ikot ko itong gulong mga boss. Baka may sumasabit eh. Tapos ugain ko itong gulong kung meron siyang kalog. Pwede kasing meron akong nakalimutan para sigurado lang. At dahil wala naman itong kalog mga boss, pa-start ko na itong makina. Tapos palagay ko sa drive yan kung may ugong pa. Bigyan mo sir, drive ulit. Okay na. Protest na natin. Sa umpisa pa lang wala na akong narinig na ugong, kaya mas maganda i-road test na lang namin ito. Kasi nga ayon kay customer, kahit mabagal lang yung andar niya, maririnig mo agad yung ugong dito sa gulong. Kaya sama na kayo mga boss, mag-road test na kami ni customer para magkaalaman na kung meron pa itong ugong. Siya nga pala mga boss, both side dito sa harapan yung wheel bearing pinalitan ko. May Cayetano Avenue tayo mag-road test. Ayos na. Yan lang, bearing lang pala no. Wala pa naman problema sila sa kalambag. Mahina, meron din naman maano yan kasi dala naman na ng kalumaan. Hindi naman ako ganun kahigpit sa ano. Basta mahalaga walang wiggle sa manibela mo. Walang wiggle, di ba? Walang lumalaban. Sa pag-road test na ginawa namin, pinakinggan ko yung bearing dito sa likod. Kung meron siyang ugong, negative naman mga boss. Oo. Wala sir, wala. Sige, toto, ano mo lang. Para pagka tayo 80, para marinig ko kung ano sa likod. Kakaroon problema ng bearing sa likod. 70, okay na. Kanina bagal ng takbo natin eh no? Maingay. Ang ugong eh. Lalo na sa pag Ha? yung bago, ay yung di pa nagagawa. Oo. Pag pumatak ng 80, parang ano sa tayo. Pabibigyan ka na. Mas nangingibabaw yung ugong kaya sa sounds. Muli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano mag-check up. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat ulit.